Magandang gabi, Dante. Saan ba dapat idiretso yung mga balota at meron bang mga alternatibong lugar na pwedeng pagdalhan yan? Magandang gabi, June. Ayon sa COMELEC, sa ilalim ng ating batas, kapag nakarating na yung mga balota sa iba't ibang mga rehiyon, dapat ito ay pansamantalang ilalagak sa mga municipal o kaya city treasurer's office. Ibig sabihin, walang ibang paglalagyan o alternatibong paglalagyan nitong mga balota. Tatlong linggo bago ang May 12, 2025 midterm elections, sisimulan na mamayang hating gabi ng Commission on Elections ang deployment o pagpapadala ng mga balota sa mga rehiyon sa bansa mula sa kanilang warehouse dito sa Santa Rosa, Laguna. Inaasahang uunahin ng COMELEC ang malalayong rehiyon sa Mindanao tulad ng Bangsamoro, Zamboanga Peninsula o Region 9 at Caraga Region. Kasunod nito ang sa Visayas Region at panghuli ang mga malalapit na lugar tulad ng National Capital Region at Region 3. I-announce kasi namin mamaya ang mismong mga lugar kung saan darating yung mismong mga balota na yan, kailan darating. Mahigit 69.7 million na official ballots o ito ang mga gagamitin sa pagboto ng ating mga kababayan sa mga presinto, bukod pa ito sa 936,290 final testing and sealing o FTS ballots. Ito naman ay gagamitin isang linggo bago ang eleksyon bilang huling proseso na matiyak na gumagana ang mga automated counting machine o ACM. Pagdating ng mga balotang yan, bubuksan po yung pinakabintana ng kahon na naglalaman ng balota. And kung yan talagang mga balotang yan ay intended para sa munisipyo o syudad na yan. Una nang sinimulang ipadala ang mga ACM sa iba't ibang rehiyon noong April 4. 93,629 dito ang main ACM o gagamitin mismo sa araw ng halalan at mahigit 16,000 naman ang contingency o backup machines sakaling magkaroon ng aberya sa ibang mga makina. Samantala, kaugnay ng pagpapadala o deployment ng official ballots sa buong bansa, hinikayat ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga political party at maging mga kandidato na bantayan ang pagdating ng mga balota. Ito ay idediretso sa mga treasurer's office sa bawat bayan o lungsod. Paliwanag ng komisyon, ito ay para maiwasan ang mga duda ng anomalya o akusasyon na may nawawalang balota. Pwedeng sumulat sa COMELEC local office para sila ang makipag-ugnayan sa treasurer's office. Yung mga political parties, mga kandidato, civil society, simbahan, lahat. Pwede po sanang pakiabangan nyo yung pagdating ng mga balota doon sa mga treasurer's office. Huwag po natin lulubayan, huwag po natin, allowed po kayong naandon, allowed po kayong mag-observe, allowed po kayong magkaroon ng watchers. Samantala, June, kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections. Sa darating po na April 28 hanggang 30 ay naasahan naman nating una nang boboto ang ating mga kababayan na sa local absentee voting. Kasama dito ang Armed Forces of the Philippines. Sila yung pinakamaraming nag-avail dito sa local absentee voting na nasa 29,000 at yung namang mga miyembro ng Philippine National Police ay nasa 23,000. At sa mga kasamahan naman natin sa media ay nasa 1,005 yung na-approve na makaboto para sa local absentee voting. Dito sa National Capital Region, gagawin po yung pagboto ng ating mga kasamahan sa media dyan sa tanggapan ng Regional Director ng COMELEC dyan sa San Juan City. Yan man nating update mula dito sa Laguna. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento.